At tuloy-tuloy po ang ating programang Kapitbahay. Kami ang inyong kasama, Charo G. And Hi CP. Gaya ng naipangako natin, Hi CP, meron tayong makakakwentuhan. Diba? So pag-uusapan natin, at ano rin ba yung kaibahan, gaya ng nabanggit ko kanina, ano yung financial responsibility sa financial stability. Kaya welcome na po natin, huwag na natin patagalin sa ating programa. Si Sir Lowell Magdadaro, ang chairman and founder po ng Chantal Direct Sales Industry. Magandang araw po sa inyo, Sir Lowell. Ayan, good morning. Yes, good morning po, Ma'am Charo and Ma'am Hishi. Magandang umaga po at lalo na po sa lahat ng mga tagapakinig ng ating programang Kapitbahay. Ayan. At batiin ko na rin yung ating mga business partners ng ating Chantal and UB Philippines. Magandang umaga po sa lahat. Ayan, Sir Lowell, siyempre gusto rin kayo makilala kaunti ng ating mga kapitbahay. Ano bang typical na umaga para sa inyo? Okay. So, normally, of course, kailangan nating magkape muna para fresh yung utak natin. Pampagising ba? Dapat gising. Pampagising. At normally, Ma'am Charo and Hishi, morning talaga ay andun na yung check yung ating mga schedules. Like sa katayuan ko, since nasa business tayo, so mga meetings, review natin. So yan yung mga program na ginagawa ko sa umaga pa lang para wala tayong ma-miss na opportunity. Talaga napakahalaga ng double checking kahit minsan ready na o kaya yung parang automatic na, di ba? Nasa sistema natin body no? clock na rin Tama po. Like ito, actually may meeting ako mamaya but then tumawag sa akin si Coach Vince kaya sabi ko sige, i-insert natin itong oras na ito para sa ating mga kasamahan dito, especially sa ating programang Kapitbahay. Ayan, sir, simulan na natin. Ano po ba yung tinatawag na financial responsibility? Okay, so ang financial responsibility is ito yung ability mo na, of course, pag-manage ng pera, no? Galing man yan sa sahod, galing man yan sa business, lahat ng kinikita natin, dapat ma-manage natin ng tama. Diba? So, normally, kaya kanina, narinig ko din kayo na, malaki naman yung kita mo, pero bakit kulang? Kasi siyempre, number one, kailangan natin mag-budget. Ang pagbabudget, depende kung magkano pumapasok. Diba? And of course, huwag natin kalimutan yung magbayad na mga bills natin on time, especially credit card. Diba? Kasi sometimes swipe tayo ng swipe kasi diba may 30 days naman, nakalimutan natin magbayad. So normally 3 to 3.5% agad yung penalty niyan. So malaking impact yan sa income mo pag magpatong-patong na yan. So yan ang tandaan natin na kung ano pumapasok, ibabudget lang natin. Hindi porket may credit card tayo, swipe tayo ng swipe, na hindi na naka-align doon sa pumapasok natin kinikita, magkaroon tayo ng mas malaking problema kasi magpatong-patong nga yung interest niyan. At huwag na natin kalimutan din na dapat mag-save tayo. And portion ng savings, pwede natin ilagay sa emergency funds, and portion ng savings, pwede natin ilagay doon sa tinatawag nating investment. But investment, marami naman yan, ano? So, kung kaya mo mag-invest para sa insurance, no? Kasi yan yung magre-replace later kung whatever happen. And marami namang insurance na meron din siya mga variable insurance na which is pwede din tayong magkaroon ng around 4%, no, per annum, no? So, dapat doon. Of course, huwag natin kalimutan yung pang-retirement natin. Kasi normally, putulin na natin yung tipong pag matanda tayo sa parang aasa tayo doon sa ating mga anak. So, dapat baliktarin natin, kahit matanda na tayo, dapat meron tayo retirement plan kung hanggang saan yung sabihin na nating lifespan natin. At least, di ba, hindi natin gabalain yung ating mga anak kasi meron din sila sa sariling pamilya. So, yan ang kailangan natin. Of course, if may mga anak ka pa na sabihin natin yung estudyante, yan ang isa sa pinaghandaan. Kaya nung bata pa yung aking anak, ay kinuhanan na talaga namin ng educational plan while kumikita ka na maganda para pagdating ng panahon na magamitan niya, hindi stressful. Hindi siya stressful. Ayan. Sir, paano niyo po ba nasasabi yung kapag yung isang tao o yung isang individual o nandun na po tayo sa ground na financial stabilized na po tayo?
Ano masasabi? Ano po ano po ang definition po ng financial stability? Okay. So, normally kasi, ngayon, no, magandang opportunity ka ngayon eh. Kasi dati, ang main source natin is, of course, salary, no? But ang salary sometimes medyo mabagal yung increase, but the utilities and other expenses, pumapasok pa yung platform like Shopee, Lazada, TikTok, doble yun, may double sale, may payday sale sila, so nababawasan ngayon yung budget natin. Nagkukulang tayo. Kaya, kailangan natin ng other source. Kaya ngayon, para ma-determine mo na stable ka na, number one, hindi ka na tumitingin ng presyo. Punta ka sa supermarket, hindi ka na presyo. So, paano natin maging stable income? If meron pang 8 oras na pagtatrabaho, if kaya mo ng around 2 hours para doon sa additional source ng income, sobrang dami dyan, di ba? For example, TikTok, mag-affiliate ka na ng TikTok, pwede kang mag-upload ng content, then pwedeng ma-double yung sahod mo, di ba? So, ibig sabihin, pag kinukulang ka na ngayon kasi wala ka ng pang-save, so hanap ka ng paraan, kukuha ka ng konti ng oras mo while kaya mo pang mag-work ng additional oras para lahat ng kailangan ng pamilya mo. Lahat ng sinasabi ko kanina, especially the emergency fund, no? Kasi normally kainan tayo, tapos hindi pa nga pumapasok yung sahod, ito na naman, napiprenda minsan yung ATM natin. Pag may sakit yung pamilya, doon na tayo magkakaproblema kasi uutang tayo, tutubo ngayon yan. So, if ang asahan lang natin is sahod, doon magkakaproblema ngayon yung financial natin. So, ang suggestion ko is while kaya mong magtrabaho part-time, which is ang online ngayon is sobrang lawak, diba? Ang daming kumikita sa Reels, ang daming possible na pagkukuhanan natin ng additional source ng income para magiging stable yung sa side ng financial natin. So, ibig sabihin pala, pag sinabing financial stability, eto na yung nasa puntong hindi tayo nag-aalala, malaki man o maliit ang mga binabayaran nating bills sa bahay, di ba? At hindi rin tayo natatakot na kung naisipan natin kumain sa medyo class na mga establishment, hindi rin tayo dapat, wala tayong pinag-aalala. Ganun po ba yun, Sir Lowell? Tama po yun, no? Kasi sample, sa side ko, may sahod ako, may profit galing sa business. So, nakukontrol ko ngayon. For example, yung sahod ko, pang bills, pagkain namin, sa side ng business, pwedeng pang-expand ng negosyo, pwedeng sabihin na natin pang-investment sa future. Kasi kailangan natin, ang dulo natin, kailangan natin ng passive income. Kasi darating yung time na hindi na tayo kaya magtrabaho. So, ano yung passive income? Yan sinasabi ko kanina. Pwede ka mag-invest sa insurance. If may kakayahan ka na mag-invest sa passive income, may konting rent ka, Airbnb. So that's passive income na yung dulo mo, hindi ka kakaba-kaba anong gagawin mo by the time na wala na yung ibang source ng income mo. Kaya sabi kanina, habang bata pa tayo, dapat magkaroon tayo ng multiple source of income. Sobrang gaan ngayon kasi pwedeng home-based, nasa online lahat. Sobrang daming opportunity na pwede ting gawin. Ang kailangan mo talaga is the time and the commitment na gawin mo siya para walang magiging problema sa future. Walang magiging problema sa future. So, ito yung sinasabi natin na, kailan ka magiging stable? Of course, dapat may savings ka. Silipin mo yung bangko mo. Enough ba yung savings mo? For example, mawalan ka ng trabaho ng 10 years. Pag wala ka man trabaho, mayroon bang pumapasok na income? That's galing sa passive mo, di ba? May rentals from Airbnb or di kaya nag-invest ka ng mga high yield, no? So, si bank kasi mayroong mga around 4% per annum. Huwag mo lang ilagay doon ang 7 kasi 0.0025% yan per annum. So, ang mga banks, meron yung mga offer yan na medyo high yields, no? So, pwede natin invest doon para pwede natin kurutin yun, pwede mong i-save yun for travel ng pamilya or di kaya gagamitin mo siya for additional sa retirement plan mo. So, ang kulang natin ngayon is yung planning natin, ano mangyayari sa atin after 60 years old. So, dapat, if nasa 30 ka ngayon or nasa 20 ka ngayon, ang haba ng panahon mo, pag inayos mo yung sa financial mo na magiging stable, walang ibang paraan, kundi magdagdag tayo ng other source of income para maging stable
yung kakayahan natin para sa ating future. Ayan. Sir Lowell, Ayan. ano po ba yung mga dahilan o nagiging hadlang, 'di ba, para ma-achieve itong financial responsibility at stability? Normally, ang hadlang ay siyempre, yung oras, no? Yung oras, mas masarap mag-scroll na lang sa, sabi natin, social media, rather na mag-isip ka ng, yung sabi ko kanina, yung pagkakakitaan, di ba? Yes, number 2 is yung skills, di ba? Sample, paano kaya ako mag-upload ng reels? Mahihain ako, di ba? So, ang dami mga training like sa YouTube or di kaya may mga community na pwede yung tumulong sa atin para mag-generate ng other source of income. So yung hadlang yung mahihain ako parang ayaw ko ma-expose yung mukha ko. Sa totoo lang, pwede namang hindi lalabas yung mukha mo, mahihain ka talaga. Sobrang dami, no? Especially like sa amin, isigit ko lang, meron kaming dropshipping, no? Ang dropshipping namin, kahit sa bahay ka, pwede kang magbenta buong Pilipinas and even abroad. No? So, yun yung mga pwedeng pagkakitaan na kahit nasa bahay ka, mahihain ka, pwede mo siyang gawin. So, ang mga hadlang normally is yung tipong wala kang ibibigay na oras para doon sa additional income. Instead, nilagay mo yung oras mo doon sa mga, sabihin na natin, hindi productive. Ganun siya. Ayun. Sir, ano po naman epekto kapag wala pong financial responsibility? Ayun. Siyempre, hindi tayo makatulog. Hindi tayo makatulog, papasok yung stress. Kasi di ba, andyan na naman si date, si due date. Di ba? So, kumbaga parang, ano na naman kaya kakainin namin bukas? O ano na naman kaya yung gagawin namin kasi parating yung tuition fee, di ba? So, if hindi mo mapaghandaan yan, di ba? Kailangan nating isipin yan na dagdagan yung stress mo, mapapaiksi yung buhay natin. Of course, pag may emergency, isa pa yan, di ba? O may nagkasakit, o kailan sana kung kaya lang ng mga herbal, what if na-confine? So, another problem yan, no? And of course, pag nangutang ka, especially pag hindi babayaran, habulin ka talaga, no? Kailangan, ito pa ang suggestion ko, pag nangutang tayo, dapat gandahan mo yung credit history mo kasi sila din yung tutulong sa'yo para mag-grow, kung may negosyo ka man, or even personal, di ba, nagagamitin mo. Pag binabayaran mo yan, mapapautang ka pa na mas malaki, and that's the time, magagamit mo siya for long term. So, yun ang kailangan natin gawin. Huwag natin takasan kasi responsibility nga yan Unang-una pa lang ng question ka, responsibility mo yan pag nangutang, bayaran. Kasi pag nangutang ka, even sa credit card, pag nagbayad ka on time, taasan ka ng taasan ng credit limit. So, even sa tao yan, pwede kang taasan. So, importante yan habang nagbibuild tayo sa ating future. Ayan, sir, ibig sabihin, dito pumapasok pala, no? Kapag, ito yung epekto na hindi ka financial responsible. Nabanggit ni Sir Lowell yung stress. Ito ba yung tinatawag natin financial stress, sir? Yes, ma'am. Kaya, di ba, normally, ang daming nagkakaproblema dyan, no? So, of course, ang pinaka-main dahilan dyan is kulang talaga yung pumapasok kaysa sa lumalabas. Kaya dapat marunong di tayo makontento. Pwede namang hindi ka bibili ng iPhone 16. Pwede namang iPhone 5 lang if hindi kaya ng iyong income kasi utang naman to But then, pag kinuwenta mo siya, the long run, hindi pala kaya ng pumapasok sa'yo doon sa babayaran mo. So, marunong di tayo makontento. Kung ano lang yung pumapasok, dapat meron kang natitirang 20% for savings, emergency funds, and other pwedeng ilagay sa konting business if kaya mo pang i-handle yun. Ayan. Ayun. Sir, ito po, bakit po ba importante yung pagiging responsible po in terms of financial status? Okay, so, bakit importante kasi yung characteristic mo bilang responsible ka, ibig sabihin, good leader ka ibig sa pamilya mo, no? So, ibig sabihin, kung sabihin natin 20 million pumapasok sa iyo and merong natitira sa iyo at least 4,000 to 5,000 pesos,
yan yung kasi magagamit po sa future. Kaya kailangan natin maging responsable kasi di pwedeng 20,000 pumapasok, 25,000 yung ilalabas. So kahit sa ang calculator natin gagamitin yan, ang dulo niyan is stress talaga. Kasi imagine mo yung day, 1 month, 5,000 na yung kulang mo, patong na yan next month, another 5,000. Hanggang sa magugulat ka na lang, marami nang kakatok sa pinto mo kasi singilin na pala yung sabihin na nating nakautang ka pala. So, anong gagawin mo? Of course, maraming paraan, no? Medyo limited lang time natin. So, maraming paraan na pwede mong i-invest ang portion doon para lumaki. If ang expenses was 25,000, hanap ka ng paraan na meron ka additional 10 to 15,000 para hindi kayo mahirapan doon sa tinatawag nating expenses mo every month. So, ang unahin mo talaga dito is alamin mo how much ba talaga expenses, saan ka ba pwedeng makatipid. For example, kung tag-ulan naman, pwede naman hindi ka mag-aircon. Di ba? Para yung tag-init, doon ka babawi. Di ba? So, if kaya naman yung tipong hindi ka muna kumain every week or huwag ka muna bumili ng Starbucks every week. Baka magaling si Starbucks sa atin. Kung kaya mo naman mag-Nescafe muna, naka-sponsor, gawin mo muna yon. Kasi importante, ito ang naging problem, no? Especially sa pamilya. Hindi nila alam ngayon yung lumalabas at saka pumapasok. So simple accounting lang. Ito yung pumapasok, ito dapat yung expenses natin, ito yung maging service. Di ba? Accessible lahat ngayon, no? Docs lang, pwedeng ilagay mo dyan. Kailangan natin, kasi even business, maliit o malaki, kailangan meron kang ganun. Even sari-sari store, before may sari-sari store ako, 20% ng gross sales, yun lang yung pwede kong galawin. And the 50% of 20, yun ang pwedeng kainin. Kasi ang problem, bumenta ka ng 2,000, kinain mo 1,000, ubos yung tindahan mo, kaya hindi masusustain. So, kailangan natin magkaroon ng simple accounting para ma-manage natin yung pera ng tama. Maganda yung nabanggit nyo, sir. Nabanggit nyo na rin yung pamilya. From the beginning po ba, importante na meron na i-share natin sa pamilya natin yung financial planning o budgeting? Totoo yan, no, Ma'am Charo. Kasi normally ngayon, pag isa lang nagtatrabaho, hindi talaga kaya. Diba? So normally, pag isa nagtatrabaho, especially kami mga lalaki, then the asawa, babae, i-share natin yon para malay natin, meron pala siyang talent. Alam mo ba nga rin yung mga, especially mga nasa bahay, nagko-content sila, kumikita silang thousands of dollars eh. So ang laking tulong sa asawa nila na nagtatrabaho kasi even alagaan nila yung mga anak nila, nagkaroon sila ng sideline. Diba? So it's part ng planning mo. Kung ano matawag, asawa, kulang talaga yung sahod ko. So sa tingin mo, anong gagawin natin? Two option tayo, magbabawas tayo expenses, diba? Pero syempre, ayaw naman natin tipirin natin pamilya natin, but ito talaga expenses natin. Especially the kuryente, mo pwede, non-negotiable, tubig. Ang pagkain pwede pa. Pero syempre pagkain, di ba? Energy natin yan eh. Hindi dapat tinitipid sa pamilya ang pagkain. Huwag lang yung sustansya versus hindi masustansya. So, you need to choose na pagkain na mahal, masustansya. So, planning is very important sa pamilya kasi pag hindi yan na plano mag-asawa, isa yan, ang pera, sabihin natin kulang, isa yan sa pag-aawayan din ng pamilya. Ayan, marami tayong natutuhan kay Sir Lowell. Sir, baka meron kayo nais pang ipaalala sa ating mga kapitbahay. Ayan, so simple lang, no? Malaki yung maliit ang kinikita mo, hindi yan dapat problema. So dapat ang expenses mo ay naaayon sa pumapasok, di ba? Kung 1 million kinikita mo, pwedeng $500,000 expenses. So 100,000 kinikita mo, 50,000. Di ba? Kung 10,000 yan, that's 5,000. So naaayon yan. Siyempre, kung 20,000 lang ang income mo, hindi ka pwede mag-condo. Mag-rent ka talaga, beach space mo na. So ang point ko lang dito, kwentahin mo yung pumapasok at mahalaga yung labas ng pera mo, tama yan sa pumapasok para hindi yan patong-patong, magiging smooth, hindi stressful, diba? Yung journey natin kung saan man yung dulo natin. Pero mahalaga dyan, sa ngayon, sa panahon ngayon kasi narinig ko sila Ma'am Charo kanina, bakit kulang? Ang daming kasing distraction sa paggamit natin ng pera. Yes. Sabi ko nga, andyan si TikTok. Pag nag-buy one, get one yan, bibili tayo. Wala naman dati yan.
andyan si Shopee, andyan si Lazada. Di ba, mga anak natin natututo na rin mag-check out. So, malaking problema yan. Kung wala kayong idadagdag doon sa income natin. Ayan. Sir, maraming salamat. Have a nice day ahead. Salamat din po. Maraming salamat sa programa na Kapitbahay, Ma'am Charo Anishi. Thank you very much po. Ayan. Thank you po. Thank you. Bye-bye.